Amoy kalat, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MBC Millones, MBC Millones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress. At 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences, at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito, ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay.
mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and fashion. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. 4:37 ng hapon. Standby sa ating mga report sa Let Narciso mula sa Malacanang. Aba, mainit sa Senado. Ayan. Si Senator Rodante Marcoleta pala ang tinawag na nagbibida-bidahan. Ayon kay Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech ba? Standby Raymond at Paas. At naku yung gyera ng Amerika at Israel laban sa Iran. Aba, sabi ni Donald Trump, very complete. Malapit na raw matapos, hari nawa.
Bago ang detalye mabalitang yan, mamigay muna tayo Miss Wina ng Aguinaldo mula sa ating DZRH Aguinaldo Promo. Ito na ang ating winner sa Malacash Promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ninong ng bayan mula sa Barangay Poblasyon, Muntinlupa City. Narito si Ninong Noche Kakas. Noche. Ayan, lakay. Tulog ka pa yata. Ayan, Ayan. mahina yung signal dito. Baka ang lamya-lamya mo, para kang di pa nagme-merienda. Ayan, pasok! Ayan. Ayan, lakay. Dito tayo ngayon sa Poblasyon pa rin, particular na dito sa may Barangay Hill 3. Dito lakay, malapit sa may Bucor. Oh! At yung dulo niyan, ilog na yan, kapag dito nahandog yung mga bahay dito dahil na... Huwag ka masyadong gagalaw at pudol-pudol yung signal mo. Ayan, sige. Ayan, okay. Naku, lalo na sa mama. Lalo na sa boses mo. Parang, garbo. Ayan. Ikot ka, ikot. Ayan, ayan. Ayan, okay. Diyan ka na. Ayan, okay, pasok. Lapit ka na, nanay. Hindi na ako gagalaw. Medyo mahina signal dito. Ayan, si nanay. Marilo mong dapat. Ayan, matagal ka nang nakikinig ng DCRA. Anong pangalan ni ate? Ano pangalan mo, ate? Dinami Marilo. Marilo. Marilo lakay. Ayan. Marilo, mga Marilo, magaganda eh. Opo, sir. Kailan pa, ate? Kahapon? Tagal na po natigil na po kasi sila na po yung transistor namin. Oo, yung transistor niya lakay na... nasira. Palitan ng... Oo. Palitan mo kagad dyan. Nakikinig doon sa kanyang transistor. Sa kanya ba yung tindahan? Sa yan, Ate Malu? Grocery store. Mini grocery, Oo. Sale. Ayan. Ano mga paninda mo, ate? Ano daw mga paninda mo? Sari-sari po, yung pangbahay po. Pambahay. Ayan. May vitamin E ba tayo dyan? Vitamin E, ate. Emperador. Alam ba Emperador dyan? Ano dito lakay? Yung markang demonyo yun nandito eh. Ganun ba? Naku, mag-level up ka, ate. Mas masarap bikulay. Yung Emperador. Ayan, oo. Okay, bigyan mo ka agad noche ng pang-Aguinaldo si Ate Malu. 1,000 pesos. Ayan, hindi lang ganyan. Meron pa kayong MX3 package. Ayan, atin ng MX3. Sagad na natin. Dahil luma na yung transistor. Palitan mo na yun. Tapon mo na yun. Yung tanso, pwede natin ipakilo. Ayan, yung ating medium component, atin sa inyo ng Astron, alagang maaasahan. Mabibili naman ito sa mga suking appliance store nationwide. Ayan. At syempre, Teka muna, yung chichirya ni ate. Ayun, bigyan mo ng chichirya si ate mula kay Ninong Richard C. Ayan. Oo, yung paborito natin lakay. Ayan. Yung... Naku, baka pambenta ni ate yan, hindi kainin. Biglang ibenta ni ate. Mula dito sa Royal Corporation na bigay naman ni Ninong Richard C. Ayan. Ano masasabi mo sa DCRH? Maraming salamat po sa DCRH, sa buong staff at sa lahat pong sponsor. Okay, walang anuman ate. Ingat po kayo. Ayan. Mahal nyo sa DCRH na siyempre binabalik lang din namin. At para kayo naman ay kahit papaano mapapasaya din namin sa mumunting halaga. Pero malaking bagay, di ba? Salamat Okay. po. Para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos na nating nakasutok sa DCRH, nilin nyo naman ang susunod na masasabi sa Malacash Promo. Siyempre, kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito tayo believe. Ako naman, Charit sa 27, at sikakas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Noche Kakas mula sa Barangay Poblasyon, Muntinlupa City. At Miss Wina, ayan, tuloy-tuloy na tayo sa ating Kring-kring panalo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo Malacash sa telepono.
Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Klik-klik na! Maraming salamat, Sherwin. Ayan, Ninang Wina, saan umabot ang ating kring-kring? Abalakay, Sino nga- nandun tayo ngayon sa Montalban, Rizal. Layo, nasa Rizal, Ayan, sino? Ayan, magandang hapon po, Ate Lorna Revilla. May jacket ba tayo dito, Lakay? Lorna Revilla. Ano to ni Senator Bong Revilla? Ayan, oo. Ayan, Ate Lorna, magandang hapon. Yes po, magandang hapon po. Ayan, siguro artistahin ka, Ate Revilla eh. Revilla. Mga Revilla, mga... Masayahin si Ate Lakay. mga maganda, mga gwapo ang mga yan. Ayan. Okay, ikaw na magtanong, Wina. Ayan. Aba, Ate Huwag Lorna. masyadong pahirapan si Ate Lorna Revilla. Ayan. Ate Lorna, simple-simple lang naman ang tanong namin para sa inyo. Para manalo ka ng limpak-limpak na 500 pesos. Isang tanong lang po, Ate Lorna. Ano po ba ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na inyo pong pinakikinggan? DCRA. Ang hirap naman ng tanong mo. Mahirap yun, Lakay, di ba? Medyo mahirap siya. Ayan, congratulations Ate Lorna Revilla ng Montalban, Rizal. Thank you. Thank you. Magandang hapon po. At hatawin na natin ang mga report. Sandali lamang, Raymond at Paas. Nung bang nag-privilege speech si Senator Ping Lacson, kaya tinawag na nagbibida-bidaan si Senator Marcoleta, kaharap ba? Ayan, pinapanood ba ni Marcoleta si Senator Ping, Raymond? At ano ang kanyang reaksyon, ha? Standby, report muna mula sa Malacanang, Miss Uwina. Repatriation ng OFW sa Middle East nagpapatuloy ayon sa Malacanang. Ang buong detalye sa report ni RH14, Leth Narciso. Miss Leth? Lakay, tiniyak ng Malacanang na ginagawa ng paraan ng pamahalaan ang repatriation ng mga Pilipinong gusto nang umuwi sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ito'y kahit pa nga nag-aalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaligtasan ng mga OFW na maaaring maipit sa gulo habang bumibiyahe. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batay sa pinakahuling ulat ng Department of Migrant Workers, ngayong araw ay mayroong 16 na OFWs ang bumiyahe mula Tel Aviv patungong Eilat na hangganan ng Egypt sa pamagitan ng pagtawid sa Taba border. Sasakayan niya ang mga ito sa Cairo patungong Muscat at mula doon patungong Maynila sa March 11. Binanggit ni Castro na mayroong 20 OFW sa Dubai na may 9 na dependents ang bibiyahe rin mula Dubai patungong Oman sa pamagitan ng pagtawid sa Katmat Milaha border ng Northern Oman. Mula sa Omani border at bibiyahe ang mga ito sa Muscat at doon din sasakay ng eroplano patungong Maynila bukas. Sabi ni Castro, may commercial flight booking rin ng OFW sa Emirates Airlines mula sa Dubai at chartered flight mula Riyadh patungong Pilipinas na posibleng umalis sa March 14. Ito sila Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Sana may stopover man lang sila sa Hong Kong kaya sa Thailand. Bakit, Lakay? Para makapag-shopping muna sila ng pasalubong dun sa midnight market sa sa Mongkok, kaya sa Hong Kong. Samantala, standby, Raymond at Paas sa manang Milky Rigunan. Abay, batiin mo natin ang matut, napaka-importante. Ayan. Aba, para po sa mga nakilala kay Mr. Jojo Fernandez at si Mr. Alex Balong Arevalo ng PMA Sandigan 82. Birthday po nila ngayon. Happy birthday, Mr. Jojo at Mr. Balong Arevalo. Mula sa PMA Sandigan 82 at happy birthday din kay Mayor. Mayor Tito Ojeda ng Quezon. Aba, laban tayo dyan, Mayor Tito. Ha? At happy birthday din kay Kuyang June Cornel. Kay, yung mga taga-MBC hindi nagpaparamdam. Si Teya, ayan, birthday pala ni Teya, ayan. Teya Divina ng AM Digital. Akala ko, Teya Petro Corpus na yung Lakay. Si Teya Divina, Valencia. Hi, Teya. Happy birthday din kay Blessy Hibon,
kay Christine Regasa at kay Melvin Donato. O Melvin, alaba tayo dyan. At siyempre mga brethren, ayan, nabatin natin ating past Grandmaster, Most Worshipful Romeo Yu. At ang kanyang kambala na si Very Worshipful Romero Yu. Happy birthday Kuyang Romeo at Kuyang Romero Yu. State of National Emergency dapat ideklara ng Pangulong Marcos kapag naisabatas ang emergency powers para agad masuspindi ang implementasyon ng excise tax. Suspension ba talaga man ang Milky o babawasan ang excise tax? Ano ba talaga ate? Arrest number 12, Milky Rigunan, please come in. Manang Milky. Lakay at Wina, dapat agad na ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang state of national emergency kapag nabigyan na siya ng emergency powers para agad na masuspindi ang implementasyon ng excise tax. Ay kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Committee on Ways and Means, layunin ng hakbang ng Kongresong masuspindi ang excise tax sa lalong madaling panahon. Sa pamagitan nito, mabibigyan ng pagkakataon ang gobyernong umaksyon para matulungan ang mga sektor na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo gaya ng mga magsasaka, mangingisda, public transport operators, maliliit na negosyo at low-income households. Sa panig naman ni Representative Salvador Pleito ng 6th District ng Bulacan, suportado niyang hakbang na suspindihin ang excise tax para makatulong at maiwasan ang impact ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga oil products. Sabi ni Pleito, sa panahon ng krisis, tungkulin ng gobyerno ay protektahan ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Narito si Representative Salvador Pleito ng 6th District ng Bulacan. Kaya't marapat lamang na madaliin natin ang ating sama-sama nating gawain upang suportahan ang pansamantalang pagsuspindi ng pagpapataw ng excise tax sa mga produktong petrolyo bilang agarang tugon sa patuloy na paglala ng tensyon at armadong sigalot sa Iran at sa iba pang bansa ng gitnang silangan. Alam po natin na ang rehiyong ito ang isa sa pinakamalaking pinagbumulan ng langis sa buong bansa at sa buong mundo. Ang anumang kaguluhan sa naturang rehiyon ang may direktang epekto sa pagdaigdig, supply at presyo ng krudo. Dahil dito, inaasahan ng malaking pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel sa mga susunod na araw na agad nararamdaman ng ating mga kababayan. Sa proposal naman ni later Representative Martin Romualdez, dapat permanente ng alisin ang excise taxes sa oil products at umanap ng mga ibang paraan para matulungan ang ating mga kababayan. Hinamon din ni Romualdez sa mga kumpanya ng langis na ipakita ang totoong volume ng kanilang inventaryo kung saan nabayaran nila ang excise levy. Iginiit ni Romualdez matapos ikatwira ng mga kumpanya ng langis sa hearing kanina ng House Ways and Means Committee na kailangan muna lang ubusin ang kanilang stocks bago mag-reflect ang 6 pesos to 10 pesos per liter na pagbaba sa presyo ng kanilang mga produkto. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Ba? Galing ni Kaador. Ayan, labat ang chicharon dyan, Kaador. At si former Speaker Martin, sumasalin sa mga ano ngayon dyan, mga hearing, ha? Samantala, report mula sa Senado, Miss Wina. Nako, ito inaabangan, ha? Ito na nga lakay. Away ng dalawang senador. Senator Marcoleta tinawag na bida-bida. Aba, bida-bida daw, sabi ni Senator Ping Lacson. Bakit naman bida-bida? Ang buong detalye po sa report ni RH28, Raymond Dadpaas. Raymond? Mayor, harapang tinawag ni Senator Panfilo Ping Lacson si Senator Dante Marcoleta na bida-bida sa kanyang privilege speech na pinamagatang Enough is Enough. Ngayong hapon bilang tugon sa speech ni Marcoleta kahapon, nagtataka si Lacson kung bakit nagtanim ito ng sama ng loob sa kanya. Lahat ng kanyang mga sinasabi sa mga interview ay binapantayan ni Marcoleta. Nagsimula ang lahat ng natanggal siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi natupad ang kanyang naisin na matanggap noon sa Witness Protection Program ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya at hindi niya inilahad na ang kanyang may bahay ay independent director ng insurance company na Stronghold Milestone Guarantee na insurer ng mga Diskaya na malinaw na conflict of interest.
wala sa Senate rules ang ginawa nilang minority report hinggil sa investigasyon sa flood control project na hawak ng Blue Ribbon Committee. Sa issue ng Kalayaan Island Group o KIG, wala umanong ibang sisihin si Senator Marcoleta dahil siya mismo ang naghayag sa hearing ng Commission on Appointment na i-give up na lang ang KIG. Narito ang bahagi ng speech ni Senator Ping Lacson. And I quote, verbatim, Mr. President, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat, unquote. Is that merely suggestive, Mr. President? Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat, Mr. President. Sapat na ang kanyang hindi matapos-tapos na paliwanag na kesyo hypothetical daw, kesyo joke lang daw, ayon sa kanyang mga pahayag at kalaunan, gusto pa niya amyendahan o i-correct ang journal ng Committee on National Defense of the Commission on Appointments. Mag-ingat po tayo rito, Mr. President, sa kanyang gusto mangyari. Your Honor. Makita din na hindi napaharap sa Blue Ribbon Committee si dating Congressman Saldi Cudel, nagtatago ito at wala sa bansa. Habang inirekomenda sa partial committee report na ipursige na investigahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa huli, iginit ni Lacson na hindi siya ang nagpasimula ng lahat ng hindi niya pagkakaintindihan ni Marcoleta. At hindi maaaring questionin ang kanyang kampanya laban sa katiwalian dahil wala pa siya sa Senado ay nakabantay na ito sa tamang paggamit ng national budget. Narito muli si Senator Ping Lacson. Please, sino pa po nagsimula nito? Nung una pong privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Kahapon, nanonood ako sa aking opisina, gusto kong bumaba, kaya lang malalim na ang gabi at ayoko maabala yung trabaho sa Senado. Kaya nagsabi ako sa ating Senate President at ito'y na-manifest niya kahapon, narinig ko, na I was told na sasagot ako ngayong araw na ito. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po kayo rito. Ako po'y talagang lumalaban sa korupsyon. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin, hindi nyo po matatawaran ang aking hangarin, maituwid ang lahat ng katiwalian dito sa ating bansa dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Balikan nyo po, res ipsa loquitur. Andyan po lahat eh. Wala po ko inimbento. Salita nyo po lahat yan eh. Sabi nyo, iniinsulto ko kayo. Sagutin nyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? Oh, may mga video. Ni Senator Marcoleta, wala siyang ibang intensyon kundi meron na ng resultang investigasyon sa flood control ng inaantabayanan ng taong bayan. Dahil mainit na ang palitan ng salita ng dalawa, ay mismong si Senate President Tito Soto ang nagdeklara ng suspension ng sesyon ngayong hapon. Kaya dito sa plenary, halos wala ng senador. Dahil yung iba, yung majority ng grupo, yung Senator Lacson ay nandoon sa Senate Lounge o sa kanilang Senators Lounge sa ngayon, sa oras na ito, Mayor. Raymond, di ko narinig yung bida-bida. Ayan, asa yung clip mong bida-bida. Ayan, paano pagkakasabi nung nagbibida-bidahan itong si Senator Marcoleta? Yun dun sa unang bahagi kasi yun, Mayor, na sabi niya kumbaga lahat na lang daw ng issue ay gustong patulan, masukan ni Senator Marcoleta at mayroon siyang kumbaga lahat ay siya yung ang gusto niyang pabasin, siya lagi ang bida. Ang mga kukontra sa kanya ay kanyang inupakan, lalong-lalo na siya na siyang bagamat siya ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Mayor. Ayun, nagbida-bidahan. Teka muna, hindi ba in-interpellate ni Senator Marcoleta si Senator Ping? Nag-interpellate, Mayor, nag-interpellate. Yun na yung huling sagot niya, harapan na yun na nagkakapaliwanagan. Ang siste kasi, Mayor, yung nung huling bahagi, kaya sumingit na si SP Tito Soto,
ay ang pinag-uusapan na ay tungkol doon sa West Philippine Sea ulit na ipatatawag daw ni Senator Marcoleta. Ipinatawag niya yung DFA, yung NAMRIA, yung Coast Guard at iba pa para doon sa mapping ng West Philippine Sea. Sabi ni Senator Ping, hindi ako interesado sa sinasabi mo. Sabi ni Senator Ping, hindi pala kayo interesado sa gusto ng taong bayan. Sabi niya, hindi nga ako interesado sa sinasabi mo. Ayun, sumingit na ito si SP Soto na isuspend yung session dahil nawala na doon sa nalihis na yan, layo na nung pinuntan at saka nagkakapersonalan itong dalawa dahil naungkat pa dito Mayura yung tungkol sa, di ba, si Senator Marcoleta pinagpapaliwanag ng COMELEC doon sa kanyang expenditures of contributions and expenditures o yung SOSE. Yun yung kanyang kaya sinabi nitong si Senator Marcoleta ay Senator Ping na dapat ipaliwanag yun ni Senator Marcoleta dahil sa kanyang TV program mismo ay inamin niya na may tinanggap siyang pinakita dito yung video Mayre na sabi niya may yung mga kaibigan siya nagbigay sa kanya ng pera na gagamit na pagtakbo niyang senador pero doon sa kanyang susi wala ni isa ang kanyang inilista. Ang sabi ni Senator Ping, yan ay isang kaso ng bribery. Yung nangyaring yun na dapat niyang ipaliwanag. At doon na isiningit yung issue ng interparliamentary courtesy na ang sinasabi ni Senator Marcoleta ay hindi daw dapat ito isang tabi. Ang ehemplo niya ay paano kaya kung investigahan ng Kamara yung tungkol sa kanyang susi, pupunta kaya siya doon sa House at ipaliwanag. Yun ang kanyang sinasabi. Kumbaga ayaw nila kaya nga yun ang nangyari dahil nga ito sa hindi pagpapatawag kay dating House Speaker Martin Romualdez at yung ibang congressmen na nadawit sa flood control anomaly. Raymond, sino yung tinawag niyang tanga? Tanga. Sino tinawag na tanga? Ayan. So para hindi na pag-usapan yung kung tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta, ipinakita yung mga clips sa Raymond na ito yung mga sinabi mo. Ayan, may video bang ganun? Yun na nga. Complete ko sa video presentation kumbaga yun. Kaya nga, yun di ba yung huling statement ni Senator Ping, hindi ba totoo yung mga nakita kong video na sinabi mo lahat yun? Sabi niya, hindi na sumagot si Senator Marcoleta at pagdating sa dulo, yun na nga, pinutol na yung pag-uusap ng dalawa dahil lumilihis na at masyadong nagiging personal na yung harapan ng dalawa. Kaya lang kung alam mo yung titignan mo talaga, iba yung talagang pagbeterano ka ng senador at maano sa debate, Mayor. Pag titignan mo si Senator Ping, cool lang siya nga, pangiting-ngiti pa nga. Umiiling lang ko minsan, pag narinig yung mga sinasabi ni Senator Marcoleta, pero makita mo si Senator Marcoleta talagang very passionate doon sa kanyang sinasabi. Yung kanyang kausap sa kabilang podium ay nakatingin lang sa kanya na cool. Habang siya ay nagpapaliwanag itong si Senator Marcoleta. Siguro nang pakita ni Senator Ping yung mga clips, yung mga video, ayan na. Sabi ni Abel kasi, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Ayan. Buti walang hamunan na. Buti hindi nagkahamunan ng sabunutan. Hindi naman. Sinabi naman ni Senator Ping na maliwanag pa sa tikat ng araw yung bumbunan. Sabi niya, KID. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. So hindi na babalik sa session hall. Ayan, bukas na. Ayan. Hindi namin alam kung babalik pa sa pagkatapos nitong mainitang diskusyon na ito sa pagitan ni Senador Marcoleta at Senador Ping. Pero ito na nga, medyo masaklap nito Mayor dahil ang tinitignan ko yung kalendaryo ay March 20 ang last session day
bago sila magbakasyon para sa Holy Week. At ang balik nila ay buwan na ng Mayo, second week na ng May, pagbabalik ng sesyon. So, dapat kung meron silang mga gawing trabaho ay dapat tapusin na in 2 weeks time, Mayor, at uwi na. Ayan, okay nga Rod. Maraming salamat Raymond. Ayan, at natutuwa si Attorney Byong Garing. Ayan, sa mga nangyayari ngayon dyan sa Senado. Ayan. At saka si Rex Kayanong, Kapitan. Ayan, nakatune in daw siya. Nanonood sa kanyang farm sa Antipolo. Okay, maraming salamat Raymond. Mula sa Senado, ito si RH Puente, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tanga. Sinong tinatawag mong tanga, Senator Marco? Report mula kay Edniel Parosa, repatriation ng mga OFWs mula sa Gulf Region. May kaakibat na hamon. Aba, anong hapon yan? Hamon. Ayan. Hamon o hamon? Hamon. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, iginiit ng militar na may mga kaakibat na hamon at kailangan pa ng komprehensibong pagpaplano bago makapagpadala ng eroplano para sa repatriation ng mga Pilipino sa gitnang silangan. Sinabi ito ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na madali lang mag-deploy ng aircraft sa Gulf region kung gugustuhin talagang mag-rescue ng pamahalaan. Ginawa pa ngang halimbawa ng pangalawang Pangulo ang pag-upa umano nila ng eroplano sa Davao City noong panahon ng COVID-19 upang maglipad ng mga naipit sa Metro Manila. Pero sa pulong palitan dito sa Camp Aguinaldo, ipinaliwanag ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Pasco, masyadong malayo ang distansya ng Middle East sa Pilipinas at hindi may kukumparang sitwasyon sa panahon ng pandemya kumpara dito sa isang wartime scenario. Pakinggan natin ang PAF spokesperson. We have to consider several things po, like yung prepositioning natin, ground control, coordination on the ground, and this is miles away. Medyo malayo po ito, no? So, yung also the issues about diplomatic clearances, and yung consolidation, repatriation, extraction. It needs a very comprehensive plan. Sa iwalay na pahayag, sinabi naman AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, patuloy silang sasangguni sa mga lead agency sakaling kailanganin na ng access ng kasundaluhan. Pero sa ngayon, wala pa umanong natatanggap na formal request ang hukbong pangipapawid. Batay sa datos ng Department of Migrant Workers, umabot na o hindi bababa sa 379 na OFWs ang nakauwi sa bansa mula ng sumiklabang tensyon noong Pebrero 28 at may paparating pa mamayang gabi at least 20 mula sa United Arab Emirates. Hamon sa DMW ang komplikado pa ring security situation at mga saradong airspace dahilan ng hindi consistent na schedule ng repatriation. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Nako, good news ito, Miss Wina, sa mga senior citizens sa Manila. Sana all. Higit 3,700 na senior citizens sa Maynila tumanggap ng 10,000 pesos. Ito po ay cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. Ninong din si Yorme. Tatanungin ko to Lakay ang magre-report sa atin kung nakatanggap rin ba siya. Oo naman. RH29 Boy Gonzales sa detalye. Boy? Wina, Lakay Dayo, nagpasalamat si Manila Mayor Isko Moreno Bagoso kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makatanggap ng tig 10,000 cash gift may git sa 3,700 senior citizens sa lungsod sa ilalim ng Expanded Centenarians Act of 2024 o Republic Act number 11982. Isinagawa ang pamahagi sa koordinasyon ng National Commission of Senior Citizens kung saan 3,703 matanda sa Manila ang umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 ang nabigyan ng CASA initiative o incentive. Ayon kay Dumagosa, malaking tulong ang ipinatupad na batas ng pambansang pamahalaan dahil sa pinalawak nito, ang benepisyo sa dati ay para lamang sa mga centenarian. Dagdag pa ng alkalde, matagal nang may programa pamalalusot para sa mga senior citizens kung saan nagbibigay ito ng buwan ng 500 pisong allowance sa mga nakatatanda anuman ang kanilang estado sa buhay. Sinabi ng alkalde na patuloy pang palalakasin ng Manila LGU ang mga programang nakalaan para sa mga senior citizens kabilang ang mga tulong pinansyal at nutrition, suporta upang mapangalagaan
ang kalusugan ng mga matatanda sa Luzon. Tiniyak din ng alkalde na manatiling prioridad ng Luzon ang kapakanan ng mga senior citizens sa Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Boy, si Lolo Misael Gonzales Dumagoso Ibay. Tumanggap din ba ng 10K? Samantala, gyera ng Amerika at Israel laban sa Iran, very complete. Malapit nang matapos ayon kay President Donald Trump. James Galange, please come in. James. Malapit nang matapos o very complete. Yan ang naging pahayag ni US President Donald Trump patungkol sa nagaganap ngayong tensyon sa Middle East, kung saan ibinida ng Pangulo ang galing na kanilang sandatahang lakas at sa tulong ng Israel na siyang tumalo sa halos lahat ng mga pagkatake isinagawa ng Iran. Narito si US President Donald Trump. With our Israeli partners, we're crushing the enemy in an overwhelming display of technical skill and military force. Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? Para kay Trump, isa lang umanong short-term excursion ng giyera kontra Iran at maaaring mas maga pang matapos kaysa sa inasahan nitong 4 hanggang 5 linggong digmaan. Pakinggan ulit natin. Our country is doing really well. I mean, at a level that nobody thought. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. Samantala, iniulat din ng Pangulo na may ilang mga oil shipment nang nakadaan sa Strait of Hormuz, ang isa sa mga key oil transit choke points para madala ang mga produktong langis sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit bukod dito, nagpasaring din ng Pangulo may balak umunitong kunin ng kontrol sa nasabing Gulf region na anyay nagdulot ng malaking epekto lalo na sa bentahan ng krudo sa pandaigdigang merkado. Samantala, kasalukuyan pa rin nagpapakawala ng airstrikes ang Israel sa Tehran, ang capital city ng Iran, kasunod ng pagkakadeklara na panibago nitong Supreme Leader kahapon na si Mujtaba Khamenei. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Gusto lang kontrolin ni Trump yung oil sa Iran. Ito si bossing Felix Chua ng Total. Abay, malaki ang problema niya dahil pasimot na rin yung kanyang gasolina sa Total. Aba, sabi naman ni bossing Michael is my guy. Abay, kung paubos na yung petroleum products mo sa Total, bumili ka sa Petron. Okay, sa Phoenix. Sports Miss Wina. EJ Obiena wagi ng gold medal sa ice staff indoor sa Berlin, Germany. Ang detalye sa report ni Millie Borja. Nasungkit ni Filipino Olympian EJ Obiena ang gintong medalya sa Staff Indoor Berlin matapos magtala ng season best na 5.78 meters sa Berlin, Germany. Isang attempt lamang ang kinailangan ni Obiena upang malampasan ng 5.78 meters at manguna sa kompetisyon. Nauna niyang nalagpasan ng 5.60 meters matapos ang dalawang attempt. Nakapantay sa taas na 5.78 meters si Simon Guttormsen ng Norway. Ngunit pumangalawa lamang dahil mas marami ang attempt na ginamit niya sa mga naunang taas. Sinubukan ng dalawang atleta na lampasan ng 5.83 meters, ngunit kapwa sila nabigo. Nagtabla naman sa ikatlong pwesto sina Men of Loon ng Netherlands at Bokan Dalita Berien ng Germany matapos parehong malampasan ng 5.70 meters. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ganun pala yun, Miss Wina. Parang pinipitik pa para tumalbog siya, para umakyat. Feeling ko pag ako yun, parang hindi kayang umangat kay. Kayang-kaya mo yan, Miss Wina, hanggang kalahati. At sa showbiz, Miss Wina. Kasal ni Bea Alonzo at Vincent Co. Nabuking dahil sa public announcement ng isang simbahan. Vincent Co, di ba ito yung anak ng may-ari ng Pure Gold? Oo nga daw, Lakay. Naku, diba? Trilyonaryo yan, Bea. Huwag mong pakawalan. Yan ang detalye sa report ni Angelica Cosme. Malapit na ang ikasal ang aktres na si Bea Alonzo sa negosyanteng si Vincent Co. Ito ang nakumpirma kasunod ng marriage advance announcement ng St. Peter the Apostle Parish sa Maynila.
Dito ngay nakasaad na groom si Ferdinand Vincent Pecco at kanyang bride na si Philbert Angeli Escalante Ranolio na siyang pangalan ng aktres sa tunay na buhay. Ang marriage band's announcement ay karaniwang sinasagawa 3 Sundays before the wedding day. Magunita na Agosto, noong nakaraang taon ang kumpirmahan ni Bea ang kanilang relasyon ng presidente ng local grocery giant na Pure Gold, habang napagkamalan din itong nagdadalang tao noon, ngunit pinaboloan ni Bea at nilinaw na bad angle lamang ang kumalat na larawan. Sa ngayon, wala pang komento ang couple tungkol dito, kaya hindi ng detalye tungkol sa eksaktong petsa at lugar ng kanilang kasal. Kung matatandaan, ganito rin ang nangyari noon sa aktres na si Erge Gonzalez, kung saan pagkamat hindi personal na inanunsyo ang pagpapakasal, ay nalaman ito ng publiko dahil sa marriage band na nakapaskil sa bulletin board ng isang simbahan. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I went to your wedding, although I was dreading. Kailan ang kasal na Miss Owena? Wala pa raw, Lakay. Wala pa. Akala ko sa June. Wala, June bride. Yung kasama natin ng June bride. Ayan. Diogan. Maraming salamat, Angelica Cosme. At para sa mga, yung mga dollar nyo, ibenta nyo na. Magkano na kayo ngayon? Matatag ang piso kung kahapon ay 59.50. Abay ngayon ay 58.89 ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. Wearing a smile. Gusto mong background niya ni Miss Wina pagka ikaw ikakasal? Parang nung datihan pa yan, Lakay, ano? Oo. Gusto ko yung mga lively naman, Lakay. Kasi yun parang may umiiyak eh. Parang may nagsabi dyan, Lakay, ng enough is enough. Ganun. Dapat Yan. ganyan daw ang music no ikinasal si Kapitan Rex Kayanong. At saka si Kuya Dado Melegrito, ha? At habang naglalakad sa aisle, ayan, papunta sa altar, merong tumutulo ang luha sa gilid-gilid. Ayan. Sabi niya, dapat ako yun ah. Till death do us part. Do you know what that means? At yan nakabalan din pala tuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. At sa pangalan pa rin po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman si Wino Pearl Hesoro. Because I couldn't live without. Balansyadong balita, susunod na Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. For better or worse. Oras eksakto. Ala. Question which asks if I'd stick. Sabi sa eksakto ha. Alas 5:15. Without you. And ang oras ay hatid sa inyo ng Memory Plus. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.